Dito muna tayo sa positibong impormasyon. Tila, anong tawag dito? Gumaganda ang balita kahit paano. Sana ay totoo na gusto na yatang mag-usap muli ang US government at saka po ang Iran. Ang Iran na halos isang buwan na po na merong silang kaguluhan na nagdulot ng malaking epekto sa ekonomiya sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Dahil sa pagtaas ng oil product at epekto ng bilihin. Maraming negosyante ang umaray at maraming bansa ang talagang tinamaan, lalo na yung mga nag-i-import ng oil product sa Middle East katulad nga ng Pilipinas. Sana po yung magkatotoo dahil naramdaman na yata ng Israel at saka ng Amerika na napilayan na nila or halos hindi na ho makasabay ang Iran. At posibleng yung pahiwatig ng Iran na parang nagkaka-interest sila na mag-usap muli ay positibo. Pwede namang yan ay saywar lang, palusot lang, drama lang, gimmick lang, para maisahan. Parte po ng gulo o war ay ang ganyang klase. Kaya yan ay dumadaan sa masusing pagsusuri. Seryoso ba na makipag-usap? O gusto lang magpatahimik para magpalakas ng pwersa? Parte ng strategy yan. Pero siyempre, hindi naman kakagat ang Amerika sa mga patibong ng Israel kung kaya aalamin niya kung seryoso o hindi. Pwedeng ang pagbasihan dyan kaya nagsiseryoso makipag-usap kasi wala na silang laban. Pwede namang kaya nakikipag-usap yan ay upang matigilan at maglaylo ang Amerika pagkatapos magpapalakas ng pwersa, puposisyon ang Iran. So yun po yung mga pwedeng mangyari. Ganun pa man, tayong lahat ng mga Pilipino, kung hindi man lahat, pero marami sa atin, gusto nating kapayapaan, katahimikan. Sino ba naman ang may gusto ng gulo ay damay ang ating bansa, pati ang OFW, minamatay ng ang Pilipino, di ba? Na nadamay diyan. Na isang domestic helper. Nagpakabayaning bantayan yung kanyang amo, anong tamaan sila ng missile, ano nangyari? Sa unang bugso, mayroong casualties na Pilipino at sana hindi na maulit yan. So, sana po ay tuloy-tuloy na itong isyong ito. Pag nagkaroon ng pag-uusap ang dalawang bansa, huhupa yung tensyon sa Middle East at dahan-dahang makaka-recover ang delivery ng oil sa mundo. Ayan po yan. Kaya kung hindi tayo kasama sa aktual na problema, hindi naman natin negosyo makipag-away, pero tayo mga Pilipino ay tayo siguro isa o kasama tayo dapat sa mga nagdadasal ng kapayapaan sa mundo. Ang kapayapaan ng solusyon para sa katahimikan, kaunlaran, kaligtasan ng bawat isa. Pag hindi ho nangyari yan, tayo rin ho ay magiging biktima. So, huwag na nating huwag muna nating alalahanin at kalimutan muna ninyo na kayo ay Pilipinong pro o anti-government o anumang political na inyong pinaniniwalaan at sinasamahan. Dahil kasi mahalaga ay yung kapakanan ng nakakarami at ng bansa, hindi yung kapakanan ng mga ambisyosa sa posisyon ay malayo pa naman ang 2028. At alam niyo, pag lumala itong nangyayari sa Middle East, aabot ito ng hindi lang 28. Mararanasan din ng susunod ng Pangulo ng Bansa ang crisis na ito at problemang ito. Ayaw natin mangyari yan. Dahil sakit ng ulo yan. Ngayon yung nagmamagaling na ito ay madali lang resolbahin. Nagmamagaling na ito ay may madali lang solusyon. Yun ay publicity lang. Yun ay gimmick lang para suportahan siya. Pero sa totoo, walang pwedeng magsabi na madaling resolbahin ang crisis sa Middle East ng Pilipinas dahil nga po tayo ay apektado sa ekonomiya, OFW at marami pang iba. Kaya yung manggagamit na ito'y madaling harapin, madaling solusyonan, pambobola lang yan, pambubudol yan sa kailang interes sa pampolitika. Maging maingat kayo, maging maingat tayo. Hindi naman tayo nagmamagaling. Ang katalinuhan, lagi nating daladala at pag-aaral, lalo para madagdagan. Marami hong propaganda, marami hong mabulaklak kung magsalita, pero wala namang bunga. Diba? Alam mo yun, mabulaklak, magaling, pero wala namang bunga, wala namang ibubunga, wala namang laman, wala namang kabutihan, dahil pambubudol lang. Sawan-sawa na at dapat magsawa na tayo sa ganun. Yung manggagamit sa crisis na ito para sa sariling interes, pampolitika, yan ay pambubudol. Okay? Ang kailangan
nating lahat. Tulungan ng gobyerno kung ano ang solusyon at dapat gawin sa epekto ng crisis na mataas na bilihin. Kasi first time nangyari ito na 120, 130, mahigit pa, halos 140 pesos ang litro ng diesel. Ngayon lang umabot ng ganito, na mahigit na 100 ang bawat litro ng gasolina at diesel. Nung araw, pag umabot ng 60, 70 pesos, nagpapanik na, nagagalit na mga tao. Ngayon, doble na. Baka tumaas pa. So, ang solusyon dyan, kapayapaan sa Middle East. Kaya ang ating solusyon at ang ating tulong ay pagdadasal. Na sila'y magkaroon ng tunay na kapayapaan. Matigil lang. Wala namang nananalo sa kaguluhan. Walang panalo dyan. Walang nanalo. Yan ang business na lahat ay talo. Dahil malaking epekto. Okay? Hindi lang ang OFW, kung hindi lahat ng bansa sa buong mundo ay nakaramdam na ng problema. Ayun. Okay? So, paalaala na ating dapat na gawin. Ganun pa man, kung ano ho yung programa ng gobyerno, medyo mabagal, hindi natin maramdaman. May mga solusyon sila tungkol sa oil product problem. Meron na hong pinalalakas na malampaya o pag-discover natin sa ating karagatan. Sana magtuloy-tuloy yon. Sana hindi publicity lang dahil may crisis. Sana kahit na walang crisis ay patuloy na mag-develop at makadevelop ang ating bansa ng oil product. Kasi maraming oil sa Pilipinas, hindi lang nadidiscover. Lahat ng kayamanan, sinabi ko na ito Lahat ng kayamanan na dulot ng kalikasan, meron ng Pilipinas. Hindi lang nadidiscover o hindi lang tinidiscover. Yun ang totoo lang. Maraming kailangan gawin, hindi nagagawa. Sana magawa pa rin sa lalong madaling panahon. Okay? Pero huwag kayong mag-alala, kayang-kaya ng Pilipino yung mga pagsubok na ito. Pilipino nga. Nalampasan nga natin ang maraming pagsubok. Ito pa kaya. Basta sa pagtutulungan, pagkakaisa, pagsisikap ng bawat Pilipino, mananalo pa rin. Di ba? Kita mo yung tourism natin kahit pa paano nandyan pa rin. Local tourism, ganun pa rin. Di ba? Ang business community, malakas pa rin at halos, hindi nila malaman kung anong unahing negosyo sa Pilipinas. Maraming mga foreign investor gusto mamuhunan sa Pilipinas. Kasi marami rin ho ditong kalakal, marami ho ditong pwedeng madiscover. Kasi nasa atin ang lahat. Hindi doon katulad sa ibang bansa na limitado yung kanilang mga negosyo dahil katulad sa Middle East, gold at oil lang ang mga negosyo dyan. Tayo sa atin, meron tayong gold, may langis, mayroong mga sakahan, may mga ibang produkto, may taniman, may karagatan, lahat na sa atin. Maniwala kayo. Kung hindi lang korap ang gobyerno, noon hanggang ngayon, kung hindi lang abusado ang mga opisyalis ng gobyerno noon hanggang ngayon, mayaman na tayo. Kaya may pag-asa tayo sa tamang liderato at tamang mga tao na ilalagay sa anumang posisyon from local to national government.